Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina ay inanunsyo na ang panibagong All-Star format at ayaw nga nito ni Kevin Durant. Dapat nga daw ay ibalik na lamang ito sa Eastern Conference versus Western Conference format. So ano nga bang panibagong All-Star Game format mga kaibigan? Well, ito ay kinabibilangan ng 24 players at hahatiin ito sa tatlong team with 8 players each. Ang tatlong team na ito ay sasamahan ng mananalo sa Rising Stars Challenge at magkakaroon ng mini tournament sa pagitan ng tatlong All-Star team at ng winner ng Rising Stars Challenge. So Team 1 versus Team 2 and Team 3 versus Rising Stars winner. Ang mananalo ay magkakaroon ng finals game. Ang format na ito ay walang quarters at ang unang maka 40 points ang mananalo. Ang mga managers ay sila Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Ken Smith at Candace Parker. Sila nga magdadraft ng mga players. So ayun nga po mga kaibigan ang panibagong format na alam mini tournament. Isang bagay na naging vocal kagad si Kevin Durant at sinabi na hindi na ito gusto at ibalik na lang nga daw ito sa East versus West format. Ganun pa man, last year nga ay binalik na ito sa East at West and it was one of the worst All-Star games ever. Kaya naman nalilito na nga ang NBA kung ano ba ang dapat nilang gawin upang maibalik ang competitiveness ng mga game na ito. Kaya naman ngayon ay panay eksperimento na nga si Adam Silver at ang buong NBA sa iba't ibang format. Kayo ba mga kaibigan, nagustuhan nyo ba ang bagong format na ito o naguluhan lamang kayo? Habang kanina naman ay opisyal nang nagkampiyon ng Milwaukee Bucks sa second NBA Cup at nanguna nga dyan ng MVP Giannis Antetokounmpo na nagtala ng 26 points, 19 big rebounds, 10 assists, 2 steals and 3 blocks. Subalit ang usap-usapan ngayon ay si Darvin Ham na back-to-back champion na sa NBA Cup at may perfect 14-0 record kung isasama natin ang kanyang naging run bilang head coach ng Lakers last season. Subalit bukod nga kay Darvin Ham, si Taurean Prince mga kaibigan ay back-to-back champion din nga at may perfect 14-0 record din. Sila nga ang tinatawag na mga lucky charm ng Bucks sa NBA Cup. Ganun pa man ay kailangan din nga natin bigyan ng pansin ang most valuable brother of all time sa NBA at yan nga ay si Thanasis Antetokounmpo. Kapag nanonood nga ang kuya ni Giannis sa mga games ng Bucks ay may perfect 7-0 record sila ngayong season. Ibang level nga ang impact niya sa team na ito bilang cheerleader. Ganun pa man, bigyan nga natin ng credit ang depensa ng Bucks. Bukod sa nalimit nila si Shai Gilgeous-Alexander na madalas ay efficient player sa 8 of 24 shooting sa field, ang buong OKC nga ay nagtala lamang ng 5 of 32 shooting sa 3-point line sa game na ito. Si Damian Lillard nga mismo ay nagtala ng 6 na 3 points. Mas madami pa nga nagawa niya kaysa sa buong team ng OKC Thunder. Nalimit din nila mga kaibigan ng OKC na hawak ang second best offense sa NBA sa 31 points sa buong second half. Sa palagay nyo ba ay kaya nang sumabay ulit ng Bucks sa mga top team sa Eastern Conference matapos na magkampiyon sa NBA Cup?